Hi guys! Pasensya na kung medyo natagalan ng pag-upload ko ng video sa pagpapagawa ko ng ngipin. Yung pagpapag-fix bridge ba? Kasi tinatamad ako. Palagi kasi akong pagod. Kapag may time naman ako, mas pinipili kong magpahinga kaysa mag-edit. Ngayon nga eh. Nag-iisip ako, itutuloy ko pa rin to eh. Medyo tinatamad ako eh. Hindi, joke lang. Siyempre, tutuloy ko na yan. Wala naman tayong gagawin for today's video. So, kape muna tayo. Sarap pala ng Starbucks. Let's go! Pero bago ang lahat, sasagutin ko muna yung tanong sa akin ng mga friends ko. Bakit daw ako nagpa-fix bridge? Eh maganda naman daw yung ngipin ko. So, ngipin reveal na tayo ngayon. Yes guys, dati rin akong miyembro ng Pustiso Gang. Papakita ko sa inyo. Uy, gusto makita. Ayan o, after maayos yung ngipin ko, syempre kinuha ko siya para souvenir, di ba? So, habang ginagala ko kayo, sasabihin ko sa inyo ang dahilan kung bakit lahat ng ngipin ko ay pina-fix bridge ko na. Una, nabubwisit na kasi ako. 2018 pa ako nagpalagay ng braces dito sa Taiwan. Dahil sa wala nga akong ngipin sa taas at baba ng bagang ko, na-misalign na yung bite ko kakapa-adjust ng braces. Pangalawa, nagsasawa na ako gumamit ng pustiso. Tsaka minsan nakakalimutan ko isuot kapag papasok na ako sa trabaho. Kasi naiwan ko siya dun sa garapon. Di ba nilalagay yun doon before matulog, binababad sa tubig para hindi ma-dehydrate? Charis lang. At pangatlo, medyo nakaluwag na ako sa pera, nakaipon. Pinagawa ko na, kaysa mautang pa ng iba. Mindset ba? Ayun, ngayon, ano na ako, tiwalag na ako. Tiwalag na ako sa Pustiso Gang. Yo, nakala nyo, napudol kayo doon, no? At ayun na nga, naghanap ako ng Pinoy Dentist sa FB page at TikTok. So may nakita nga ako at maraming nagre-recommend sa taong to. Kaya nag-message ako sa kanya. At ito yung conversation namin. Nandyan yung price per tooth at kung ilang ngipin ang pinaayos ko. Paki-post na lang, ikaw na lang mag-adjust. At ang payment method ni Doc ay cash only po. 4 na beses akong bumalik kay Doc kasi up and down yung pinagawa ko, di ba? Ganito kasi yan. First step, tatabasin yung ngipin mo. Then sasalpakan niya ng temporary teeth. Then yung next na balik mo, permanent teeth na yung isasalpak dyan. Gets? At syempre, may pain din akong naramdaman sa part na ng root canal. Hindi kasi tinatabla ng anesthesia yung ngipin na papatayin kapag may infection na. Kaya ang payo ko sa inyo, kumain ka muna ng kanin. Kanin ha, bago ka makipag-meet up kay Doc. Baka mamaya doon ka pang mag-collapse eh. Sa anesthesia, hindi ka naman titipirin ni Doc. Kaya nga lang kasi kapag may infection na makakaramdam ka talaga ng sakit at mapapamuro ka ng fuck shit na malupit. Ano, natatakot ka na ba? Huwag kang matakot, may masakit pa dyan. Yun na yung mabubuhay ka sa mundo na wala kang pera. Tama. Sabihin mo hindi. E di sana all. Share ko na rin guys yung nakasabay kong babae. Kababayan natin. Sa sobrang sakit hinahawi niya yung kamay ni Doc. Pumapalag siya eh. Maririnig mo yung daing niya eh. Pamilyar siguro sa'yo yung background ko, no? The famous Black Building. Yes, sa Tainan yung location. Shout out sa mga kababayan ko dyan sa South. Mag-iingat kayo palagi. And as usual, napakagastos talaga maging tao. Kasi kailangan kong bilhin yung mga gamit na to para mapanatili kong mabango at malinis yung aking bibig. Dahil kapag pinabayaan ko yan, bad breath ang kalalabasanan. Sa loob ng isang araw, meron akong 4 na pamamaraan kung paano ko linisin yung ngipin ko. Pero yung pang-4, sa gabi ko na ginagawa yon bago ako matulog. Una, nagtututbrush ako. Wala lang video, hayaan nyo na. Pangalawa, ayan, ginagamit ako ng water flosser yung ngipin ko. Pangatlo, nagma-mouthwash ako. Pero, mas nire-recommend talaga ng mga dentist ay yung mouthwash na walang alcohol. Kung bakit, nakalimutan ko eh. Paki-search na lang. At pang-4, gumagamit ako ng dental floss. Ginagawa ko yan sa gabi bago ako matulog. Medyo nakakairita yung part na to pero ako, ang ginagawa ko, ine-enjoy ko na lang. Kailangan kasi talagang gumamit nan para hindi ma-stuck yung pagkain dun sa gilid-gilid ba ng ngipin para din hindi na siya tumigas. Kaya kailangan sa loob ng isang araw, kailangan talagang mag-dental floss. Kung ayaw mo naman, edi wag mong gawin.
Buhay mo yan eh. Anong paki ko dyan? Tsaka yan, ito nga yung ngipin ko. Yan. Ngayon, kung merong hindi magagandahan, okay lang naman. Ibase nyo na lang sa presyo. Nandiyan naman, di ba? Pinakita ko naman kung magkano talaga yung rate ng per teeth kapag local dentist dito sa Taiwan yung gagawa. Napakamahal, di ba? Para sa akin, okay na to. Kaysa naman yun noon, di ba? So, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama. Ayun guys, kailangan nyo ako i-PM. Kasi mahigpit na bili ni Doc. Hindi, joke lang. Hindi naman mahigpit. Sabi niya, wag ko daw i-post yung niya name niya So, ang mangyayari, bibigay ko sa iyo yung Facebook ni Doc. Kayong dalawa na yung mag-uusap. Rekta ka na agad sa source. Para na rin kung may tanong ka, sa kanya mo na itanong. Mamaya magkamali pa ako ng sagot dyan, di ba? Sisihin mo pa ako. At ito nga pala yung nagastos ko. Kinonvert ko na rin siya sa peso. Intindihin mo na lang ha. Malaki ka na, kaya-kaya mo na yan. Tinatamad na ako mag-explain eh. See you in my inbox guys. Salamat.